God. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at muli welcome po sa ating Fat Tuesday, sa ating pag-aaral ngayong gabi. Welcome po sa mga kapatid natin na kasama natin na nasa online, sa mga kapatid natin na nasa Zoom, sa Facebook Live, sa YouTube at sa website natin. At kamusta po ang bawat isa? Medyo matagal tayong nagpahinga at ngayon tayo ibabalik sa ating Fat Tuesday, sa ating pag-aaral. So, kamusta po yung nagdaang mga nagdaang linggo na hindi tayo nagkita-kita, and I hope and I pray na tayo po ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. At ayun, welcome back po sa ating pag-aaral. At sige po, bago po tayo magumpisa sa ating topic or sa ating pag-aaral, tayo po muna yung manalangin. Sige po. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. Lord, ikaw ang aming Diyos na buhay, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, purihin ka at sambahin ka, Lord, at patuloy, Lord, sa gabing ito, samahan mo nga po kami at patuloy ikaw manguna sa gawain ito, sa aming pag-aaral ngayong gabing ito, Lord, ay samahan mo kami tulungan, Lord, at buksan mo ang aming mga puso at isipan sa mga salita mong aming mapapakinggan at mapag-aaralan, Lord, Lord, salamat po sa pribilehiyo na magamit mong muli, Lord, upang mag-share ng salita mo, Lord, Lord, bigyan mo nga ako ng wisdom at knowledge, Lord, at sa bawat sasabihin ko, Lord, ay ikaw magbuka ng aking labi, Lord, at naway ang pangalan mo lamang ang maitaas, Lord, Lord, ikaw po ang manguna at patuloy samahan mo kami, Lord, tulungan mo kami na maunawaan namin ang bawat salita mong tatalakayin namin, Lord, at tulungan mo kami sa aming pag-aaral na ito, Lord, sa aming mga internet connection, sa mga kasama namin online. Lord, bigyan mo kami ng malakas na connection at mabilis na connection nang sa gayon hindi kami magkaroon ng interruption, Lord, at patuloy makapag-aaral lamang kami ng maayos ng iyong salita, Lord. Lord, kami puspusin mo ng iyong banal na Espiritu. At Lord, ikaw ang manguna at sa iyo namin inaalay ang oras na ito. Sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pagdakila. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayun. So, yun, welcome po muli sa ating gawain dito sa Potter's House of Arabia, sa ating Fat Tuesday. Ang ating, kumbaga, parang series ng ating pag-aaral ngayon na gagawin natin na ito ng ilang linggo rin to. Bali, ilang Tuesdays din siya na pag-aaralan natin. Sama-sama tayo mag-aaral. Siguro 2 months to halos ang gagamitin natin every Tuesday. So, ang topic natin na pag-aaralan is Who is God? Ayun, Who is God? And part by part, pag-uusapan natin, kikilalanin natin ang ating Panginoon, aaralin natin, sasaliksikin natin patungkol sa ating Panginoon. So, ngayong gabi, isang ating session 1 or ang ating part 1. Diba? At maganda po yung magiging pag-aaral natin na ito. And actually, kami ni Kuya Lionel sa life group namin is naumpisahan na namin itong kumbaga na pinag-aaralan na rin namin to. So, habang pinag-aaralan namin is talagang nasabi ko na napakaganda niya, is talagang nakakatulong para mas makilala pa natin ang ating Panginoon. Ayun po, tayo po yung magpatuloy. Sabi rito, no? Ito ang ating session 1. So, ang tanong from the question dun sa topic natin, who is God? Sino ba si God? Or sino ba ang Diyos? Diba? Kung tatanungin natin yung sarili natin is, kilala ba natin siya? And kikilala in a way or gaano natin kakilala ang Diyos? Sa ating topic ngayon, 'di ba? Pag-aaralan niya natin 'yan about God.
So, meron tayong, kumbaga, 4 points or 4 parts na pag-uusapan dito sa sa first topic natin na to. Yung first natin is God our creator, or God as our creator. Meron tayong 4 na points na pag-uusapan dito. Una is yung God creates out of nothing. Yung pangalawa is everything God creates is good. And yung third, you were created by God and has a purpose for your life. So yung pang-apat, we can be new creations in Christ. So ayon dun sa binasa natin, siguro medyo familiar na yung iba sa atin sa mga pag-uusapan natin. And ayun, tayo po yung mag-umpisa at magpatuloy. Sabi dito, our God is our creator. Sabi dito sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Diba? Alam naman natin yan na sa Tagalog, nung pasimula pa lang, alam natin, diba sa Genesis, yan ang umpisa, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, from the start, alam natin na yun nga, God created everything. And kung makikita rin natin, sabi rin dito sa verse ng Nehemiah chapter 9 verse 6, diba? Sabi, you alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth, and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Yun po ang Nehemiah 9:6. And sabi nga doon, sa binasa natin, lahat tayo alam natin na yung mundo or yung universe, yung mga lahat, mountains, hills, is hindi lamang, kumbaga, hindi siya randomly lang biglang lumitaw or lumabas. Diba? Na sabi nga dito, any thinking person would assume that they were created by a supreme being who alone in his great power and wisdom can create such a magnificent and wondrous creation. Diba? Kumbaga, yan talaga may isip natin na kumbaga talaga ito kumbaga supreme, kumbaga makapangyarihan ang talagang gumawa nito. And in the same way, kung napag-uusapan natin yung creation, ganun din. Kumbaga kung pag-uusapan natin in the same way, yung buhay ng tao or yung human life, hindi ito kumbaga nangyari lang randomly. 'Di ba? So yung thinking people daw, or kumbaga yung mga tao, they must conclude that we are the creation of a powerful and wise God. Diba? Hindi lamang yung mga universe, mountains, kundi pati tayong mga tao. We can consider it and we can conclude that tayo ay creation ng isang makapangyarihan at isang napakatalinong Panginoon. Diba? So, our God is our creator. And dahil doon, being God our creator, diba, sabi na, He alone is worthy to be worshipped by all creation. Diba? And gaya ng sabi dito nung psalmist, diba? Sabi sa Psalm 95, 6-7, sabi, come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Amen po. So, sa Tagalog sabi, kumbaga ini-invite tayo na lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Diba? Dahil siya nga ang Diyos. Diba? And sa buhay natin, diba? Since we are talking about the creation, our God as a creator, natanong ba natin before or sa sarili natin na kumbaga paano ginawa ng Panginoon ng universe, or how did God form the universe? Paano niya inayos ang lahat or binuo? And nung ginagawa niya ito is, did He use ba the existing materials or sa paggawa nito? Diba, may mga ginamit ba siyang materials? Diba, pag magawa tayo, kuha rin ng bahay, gagawa ka ng bahay, kailangan mo ng mga materials, kailangan mo ng semento, ng bakal, diba? Pero nung kine-create ba ng Panginoon ang universe or ang lahat-lahat, may mga materials ba siyang ginamit? So,
pag-usapan natin. Sabi, uh, our universe, alam naman natin, 'di ba? Yun nga, kung paano binuo ang lahat-lahat or ang universe, ang mundo, 'di ba? Sabi hindi ito kumbaga nabuo na lang, sabi nga natin kanina na bigla na lang lumabas. Hindi kagaya nung na paniniwala natin sa science na tinuturo sa atin, 'di ba? That our universe began with an explosion of space itself, 'di ba? Kung familiar tayo diyan, 'di ba? Ito yung sinasabi nilang Big Bang theory na kung saan starting from yung theory na to is sabi starting from extremely high density and temperatures, space is expanded daw, the universe cooled, and then the simplest elements were formed. So sabi dun sa theory na yun, gravity gradually drew matter together to form the first stars and the first galaxies. So yan yung kumbaga nung nag-aaral tayo, yan yung kumbaga natuturo sa atin sa science, 'di ba? Pero 'di ba? Tayo ngayon yung pag-aaralan natin yung creation about hindi by science, 'di ba? Kung paano talaga nilikha ng Panginoon natin ang lahat-lahat, including tayong mga tao. So, umpisahan natin yung first point kanina, sabi natin is God creates out of nothing. So, kumbaga, yung tanong natin kanina, how did God form the universe? Did He use existing materials in creation? Diba? So, dito, kumbaga, sa first point natin is masasagot na natin yun, that God creates out of nothing. Diba? So, sabi nga dito sa, basahin natin yung Hebrews 11, chapter 11, verse 3. Sabi, by faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Diba? Through faith daw, dahil sa pananampalataya, diba? Alam natin na yung base sa binasa natin, base sa Bible, sabi ang sanlibutan or yung mundo, diba? Ginawa ng Diyos yan sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Diba? Kumbaga, sabi, kaya ang mga bagay doon na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Diba? He made everything by His words lang. Diba? Sa pagsasalita lang ng Panginoon. Diba? So, sabi, God called the universe into existence out of nothing. Diba? He declared that it was to be, and it was. So, yung faith natin, it rests in God who created the entire universe by His word, yung pagsasalita niya. So, masasabi natin, God's word talaga has an awesome power. Diba? Bilang makapangyarihan or powerful ang salita niya, diba? Alam natin, when He speaks, diba? Pag pinag-usapan natin yung pagiging makapangyarihan or pagiging powerful ng salita niya, diba? When He speaks, kung iano natin sa buhay natin, diba? Tayo, kumbaga, mag-listen and mag-respond tayo. Kasi powerful yung salita ng Panginoon. Di ba? Makikita natin through creation. So, kumbaga, pag nangusap sa atin ng Panginoon, do we listen and respond? Di ba? So, kaya po, we better prepare, di ba, yung sarili rin natin to respond in His voice. Di ba? Kasi, yun nga, napaka-powerful ng pagsasalita ng Panginoon, especially sa buhay natin. So, going back dun sa pag-aaral natin, yun nga, God created everything out of nothing. Diba? Wala. Kumbaga, salita lang talaga. He just said the word, and each thing na, kumbaga, He wanted to come into existence, like, yung land, yung day and night, everything was formed. Diba? Ano bang sabi niya dun sa Genesis 1:3? Sabi niya, God creates out of nothing. Sabi niya, Genesis 1:3, diba? Sinabi niya, let there be light. Diba? And nakita naman natin, talagang nagkaroon ng liwanag. Amen po. So, ayun po, no? Yung first point natin, sabi lang natin dito, kumbaga, in-emphasize natin na kung gaano ginawa ng Panginoon ang mundo, ang lahat-lahat.
'di ba? By His words, kung gaano ka powerful ang salita ng ating Panginoon. Amen po. So, yun po yung first point natin. So, proceed tayo sa second point. Sabi dito, sa second point, everything God creates is good. Totoo naman po yan. Lahat ng nilikha ng Panginoon is maganda or mabuti. So, basahin natin sa Genesis 1:31. Diba? God saw all that He had made and it was very good. Diba? Kita natin pinagmasdan talaga ng Diyos yung lahat ng nilikha niya. Diba? When He's making yung day, yung night, diba? Yung land, yung waters, talagang masasabi niya na, kumbaga makikita natin na talagang nasiyahan ng Panginoon. Kasi nakita niya maganda yung mga nilikha niya. And ayun, all of God's creation was very good nga. Diba? Kung makikita natin is yung heavens, yung mga bituin na yan, yung mga karagatan, plants, animals, and most of all, syempre, pinakamaganda sa nilikha niya is yung tao, yung man. So, God created a paradise para sa man. Diba? Alam natin yan sa kwento. So, as He made yung paradise, diba? Nakita natin yan, nabasa natin yan, that yung kasalanan or yung man sin, yun yung nag-corrupt or nakasira nung kumbaga nung creation na yun. Diba? Yung man sin corrupted the creation. So, alam natin yung kwento, diba? When Adam and Eve, na-tempt siya ni Satan in the form of a serpent, diba? Dinisobey nila yung authority ng ating Panginoon at ng Panginoon na lumika. So, diyan na pumasok yung sin. Diba? Yung sin, ito yung dinescribe as rebellion against God. Diba? Yung sin is nakapasok na sa mundo, and yung kaakibat nito is, nung pumasok yan, is death. Diba? Nung pumasok na yung kasalanan, pumasok na rin yung death. Diba? Yung death na binabanggit yan is, may dalawang yung physical and spiritual. Alam natin yan na yung physical death is yung, kumbaga, yung tao is hindi na immortal kumbaga, yun nga, namamatay na siya. And yung spiritual death naman, yung relationship and fellowship natin sa Panginoon is, kumbaga, naputol na at namatay. Yun yung binabanggit dito na death. Diba? So, because of sin, diba? Because of rebellion against God, yun yung nangyari. So, since nangyari yun, sabi, how did God describe the earth after the fall of man? Paano niya, kumbaga, dinescribe yung earth after the fall of man, na kumbaga nag-cause sa mundo na maging corrupt. Diba? Mabasa natin yan dito sa sa Genesis chapter 6 verse 11 to 13. Diba? Sabi dito sa na yan. So, iyan ko na lang sa pag sa Tagalog, sabi niya, sa Genesis 6:11 to 13, sabi, napakasama na daw ng mga tao sa paningin ng Diyos. Diba? So, napakasama na ng tao sa paningin ng Diyos. At yung kanilang kasamaan daw is laganap na sa mundo. So, nakita ng Diyos na, diba, lubang masama na yung mga tao sa mundo, and ginagawa nila is puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noah, lilipuin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipuin ko sila kasama ng mundo. So, because of sin, di ba, yung sin na kumbaga, sinasabi dito is yung rejecting the lordship and authority of God sa buhay natin. So, ang tao, because of sin, is, sinasabi, man became depraved. Kumbaga yung tao is sumama, di ba? Yung kumbaga yung depraved, kumbaga yung way, yung pagkasama ng tao is na describe in two ways. So, morally and physically, na kung saan yung morally, yung soul, sabi, where his soul now disobeys the authority of God in their lives, preferring to live now under the power of sin. Diba? Yung disobedience sa authority ng ating Panginoon sa buhay natin.
'di ba? Na naggano sa atin ng dinala sa atin ng kasalanan, 'di ba? And yung isang ano is yung physical, 'di ba? Na kung saan naranasan na natin yung physical na yung katawan natin is nagumpisa ng mag-fail, humina, mamatay, 'di ba? Yung depravity or kasalanan, ibig sabihin failure, we have the failure not to meet yung existing standard, 'di ba? Yung sabi dito, a fall from a place of original perfection. 'Di ba? Yung katawan natin is afflicted with various sicknesses kung mapapansin natin after this yung fall ng man, 'di ba? Yung souls natin is filled kumbaga yung sarili natin filled na tayo ng pride and unbelief, 'di ba? Yun yung nagawa sa physical body natin. So, yung our spirit daw is open to spiritual darkness and demonic work, 'di ba? And our society daw is degenerated through worldliness and lust. Totoo naman, 'di ba? Na yan ay nangyayari dahil sa kasamaan na na-experience natin because of the sin. So, as the man sin increased daw, God slowly shortened yung buhay ng tao to help curb yung resulting spread ng kasalanan and unhappiness. Kaya, kumbaga, umiksi na yung buhay ng tao. So, mankind is a fallen race, di ba? And nakita natin na hindi nagiging mabuti and pasama ng pasama, di ba? And it's falling farther away daw from God who created us and minahal tayo. So, talagang nalalayo na tayo sa Panginoon because of this sin, yung mga kasalanan. So, sabi ng Bible na in the last days, men will become more evil. Talagang mas magiging pasama ng pasama ang tao. So, kailangan ng tao yung salvation and redemption and kumbaga regeneration of God. Kumbaga, makapanumbalik tayo sa Panginoon. So, yan, pumasok yung mga, di ba, makita natin during that pumasok yung mga commandments. Masabi naman natin yung mga commandments yun that is mabuti rin. And yung mga commandments, He gave them to us for our own good daw, na that we might experience yung abundant life that diniserve sa atin ng Panginoon. And alam naman natin, yung ways and thoughts ng Panginoon sa atin is perfect and just. And lagi natin tatandaan yung sabi ng Panginoon sa James, di ba? Only good and perfect things comes from the heart of God. Diba? Sabi sa James 1:17, kung babasahin natin, every good, perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Diba? So, natin na God is sovereign creator. Diba? Siya yung sovereign creator ng sun, moon, and star. And He gave us good gifts na nag-illuminate sa mind natin na makita yung goodness sa mga gifts na to. And as His prized possessions, tayo yung kumbaga, we are the ones to receive a foretaste ng future blessings. So if we obey yung commandments niya, then all will be well. Magiging mabuti lahat sa atin, and His words are spirit and life nga, di ba? So, yun yung sinasabi sa John 6:63. Diba? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing, and the words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. So, yun, yung banal na Espiritu, yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, bilang tayo lang, di natin magagawa yung mga bagay-bagay. Diba? So, yun yung inaano sa atin ng Panginoon. Diba? So, yun, yung sa number 2 na natin, yung sinasabi dito na lahat ng nilikha ng Panginoon is mabuti. Although, tayo, na pumasok yung kasalanan, di ba? Everything still, nakita pa rin ng kumbaga, lahat pa rin ng kinrate ng Panginoon is maganda. Di ba? So, ayun. So, punta tayo sa third point. Sabi dito, you were created by God and He has a purpose for your life. Diba? So, nilikha tayo ng Panginoon and may purpose ang Panginoon sa buhay natin. So,
the Lord will sabi, the Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. Sabi dito sa Psalm 138:8. So, bilang, ayun, sa part 3 na to, kumbaga, naitanong na ba natin sa sarili natin yung mga tanong na, kumbaga, who am I? Diba? Sino ba ako? Or why am I here? And where am I going? Diba? So, base sa binasa natin sa Psalm 138:8, sabi, tutuparin nyo, Panginoon, ang inyong mga pangako sa akin. Ang pag-ibig nyo ay walang hanggan. Huwag na nyong pabayaan ang gawa ng inyong kamay. So, base dito, sabi, kung tatanungin natin sarili natin, who am I? Why am I here? Where am I going? So, masasabi natin, ito yung kumbaga basic question sa buhay natin. Diba? So, the Bible answers daw begins from time itself and starts at the best place to find any answers is through God, with God. So, ano bang sinasabi ng psalmist about sa God's purpose sa buhay natin? So, kung ano natin, does every person daw ba have a purpose? Or some people is dumating lang by accident, diba? So, sabi dito sa Psalm 139:13-14, so, basahin natin, for you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. So, according dito sa Psalm, we are formed in our mother's womb by God Himself. Diba? We are not accidents. Diba? Lagi natin naririnig yan na walang aksidente sa mundo. Diba? We are not just the product of the union of our parents na kumbaga nagsama lang sila. Hindi tayo basta-basta product lang ng ating mga magulang. Diba? So, God Himself created us as wonderfully and may purpose siya sa buhay natin, sa pagkaka-create sa atin. So, it is very important to know yung purpose natin sa buhay natin. So, masabi natin na without knowing it, di ba, kung di natin malalaman yung purpose sa buhay natin, di ba, parang sinasabi na ang buhay is parang nakakapagod, di ba, unfulfilling, uncontrollable, di ba? So, lagi natin tatandaan, sabi dito sa Ecclesiastes 1:15, what is crooked cannot be straightened, what is lacking cannot be counted. Diba? Kung sa Tagalog, ang baluktot ay hindi mo maitutuwid at ang wala ay hindi mo maibibilang. So, sabi nga diyan sa verse 9, what is wrong cannot be made right. Ito daw yung statement about yung ultimate perplexity and confusion na umano sa sarili natin kasi nga because of unanswered question sa buhay natin. So, si Solomon, writing about his own life dito sa Psalm, he discovered that neither his accomplishment or his wisdom could make him truly happy. So, sasabi lang sa atin dito na we find true wisdom sa ating Panginoon. And yung true happiness is makukuha lang natin talaga in serving Him. Diba? Sa Panginoon lang talaga natin makukuha. So, dito sa binasa natin na verse na to, sa Ecclesiastes na to, sabi, knowing your purpose in life is binibigyan niya tayo ng focus sa buhay natin. Diba? Pagka alam natin yung purpose sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng focus sa buhay natin. So, nai-increase yung motivation natin, yung determination natin sa buhay natin, and kumbaga, lastly, yung piniprepare tayo nito, and binibigyan tayo ng direction for eternity natin. So, tatandaan natin, life on earth is just preparation for eternity. Diba? Sabi nga dito sa sa Hebrew, sabi, we are just pilgrims and sojourners dito sa mundo. Diba? Hindi ito yung, kumbaga, homeland natin. Diba? And yung mundo is talagang nagiging, pasama na ng pasama, and soon, alam natin, it will be destroyed.
So, as we read before or nabasa natin before na yung citizenship natin, di ba, na madalas natin citizenship natin, no, may citizenship tayo, Filipino citizenship, pero yung real citizen, yung original citizenship natin is in heaven, sabi dun sa Philippians. Diba? So, we need to prepare for eternity. Kasi, sabi nga is, each one of us will stand before God's judgment throne. Diba? Kung haharap tayo sa Panginoon, kung ano ba yung mga pinagagawa natin dito sa mundo, whether good or bad, for God's purposes, haharap tayo sa Panginoon. So, kumbaga, knowing God's purpose, tinutulungan tayo na salain yung mga yung mga importante at hindi importante para makapag-concentrate tayo kung ano talaga yung mahalaga. 'Di ba? Kung alam natin yung purpose natin, kumbaga mahihiwalay na natin kung ano yung mga importante at mga hindi mahalaga sa buhay natin. So, para yung mga kumbaga resources natin gaya yung time natin, yung energy natin, yung finances natin, hindi siya mapupunta sa wala or hindi siya masasayang. So, tatanda natin na ang Panginoon, binigyan niya tayo ng purpose sa buhay natin para kumbaga mabuhay and to prepare para sa kanyang kumbaga sa eternal purposes. So, sabi nga dito sa Colossians 3:1-2, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. So, set your mind on things above, not on the things on the earth. So, si Paul, sinasabi din dito na, kumbaga, from negative, kumbaga ano yung i-avoid natin, di ba, to the positive, kung ano yung isisik natin. Diba? Inaano tayo ni Paul dito lang kumbaga na from negative to positive. Diba? Kung ano yung iwasan natin, kung ano yung ipupursue natin. So, setting our sights on the realities daw of heaven means striving to put heaven's priorities into daily practice. Diba? We are to get our directions from Christ, not kumbaga hindi yung culture na nakakagisnan natin ngayon na nakikisama na lang tayo, ganun. So, nakukuha natin yung kumbaga yung purpose natin, yung direction natin from Christ. So, kumbaga letting heaven fill our thoughts means daw na concentrating on the external rather than the temporal. Diba nga na kumbaga ni-remind tayo sa Matthew 6:19-20, sabi niya is, do not lay up yourselves treasures where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. So, wag daw tayo mag-focus sa mga physical treasures na yan na kumbaga masisira lang yan ng mga anay, mga kalawang na kung saan kumbaga mananakaw lang sa atin. Kumbaga, si Jesus daw, in-expand niya yung teaching niya beyond activities na, kumbaga, sometimes kinukonsider natin na religious lang, di ba? Like, yung prayer and fasting, di ba? And to yung wider variety of daily pressures and concerns daw. So, storing treasures in heaven is not limited daw to gaya ng tithing, but includes all acts of service to God. Diba? Yung part of storing treasures in heaven. Kasama doon yung all acts ng pagsiserve natin sa Panginoon. Hindi lang yan, kumbaga yung religious practices natin, hindi lang yung tithing. Kumbaga, all acts ng pagsiserve natin sa Panginoon. So, part of giving our money to God's work is like investing in heaven din daw because it helps more people hear and respond to the good news. Diba? Kumbaga yung mga binabanggit dito is about yun sa pag-giving natin kasi ginagamit din yan kumbaga pag-invest natin sa heaven dahil ginagamit yan to spread yung word, diba? Yung spread yung good news or yung gospel. So we should seek to please God daw both in giving and yung fulfilling of God's purposes sa bawat bagay or sa lahat ng bagay na gagawin natin, diba po? So
kumbaga, nasa iyo na ang lahat ng physical treasures, pero kumbaga, ano yung kapalit nun? Remember natin yun sa Mark 8:36, di ba? Sabi, kung magfo-focus tayo dyan sa mga physical treasures lang, sabi, what shall profit a man daw if he gains the whole world, but he loses his soul? So, tandaan natin na laging, kumbaga, hindi lang mga physical treasures ang mahalaga sa buhay natin. Hindi lang mga physical natin ang, kumbaga, bubusugin natin. So, seek din natin yung kingdom ng Panginoon sa buhay natin. Kumbaga, i-feed din natin yung mga spiritual sa pamumuhay natin. Amen po. So, sabi nga sa Matthew 4:4, di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, kumbaga, may plano ng Lord sa buhay natin. May purpose ang buhay natin dito sa mundo. So, sabi nga ng Lord sa atin, di ba? Paborito natin lahat to ng karamihan. Sabi, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, may plano ang Lord sa buhay natin. So, tatandaan natin, hindi aksidente ang buhay natin sa mundo. Hindi aksidente na nandiyan ka ngayon sa sitwasyon mo. So, panghawakan natin yung mga pangako sa atin ng Panginoon. So, di ba, kasi sabi nga, sa Ephesians 2:10, sabi, for we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So, ayun, kumbaga, nilika tayo ng Diyos, di ba? Kumbaga, sa pakikipag-isa natin kay Kristo, diba, binigyan niya tayo ng new life, ng bagong buhay para, kumbaga, magamit natin sa kabutihan. Kumbaga, itinalaga ng Panginoon sa atin yun para gawin natin. So, tatanda natin na ang Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. He wants to give us kumbaga yung blessed and abundant life na kumbaga dinidecide natin sa paglakad natin sa Kanya. So, di ba nga, sabi nga, He hold us in the palm of His hand, di ba? Hawak niya tayo sa kamay niya. So, He has a wonderful plan sa buhay natin dito sa mundo and sa eternity. So, if we trust our life to Him, He will guide us and bring us to dun sa hope and future na pinrepare niya para sa bawat isa sa atin. So, with God na in control sa buhay natin is tatanda natin na everything will be well. Kumbaga, magiging maayos ang lahat. Kasi nga, ang Panginoon is in control sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. So, matatanda natin, kumbaga, minsan, makaka-experience tayo ng mga problema. Pero, ang Panginoon, nandyan siya lagi to give us His grace, di ba? Yung grasya niya is lagi nandyan para tulungan tayo sa mga pangangailangan natin. Di ba? Sabi nga, sa Hebrews 4:16, "Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." So, huwag tayong magtubiling, kumbaga, lumapit sa ating Panginoon. Diba? Maawain ng ating Panginoon para, kumbaga, matanggap natin yung bawat awa and, kumbaga, bawat grace and mercy. Diba? Na makakatulong natin sa bawat pangangailangan natin. So, God's ultimate purpose para sa bawat isa sa atin is to spend eternity with Him, to have, kumbaga, eternal life. So, let us live our life seeking and preparing for eternity. Diba? Mamuhay tayo ng, kumbaga, nakakalugod sa pangalan ng ating Panginoon. So, ngayon po, tayo po'y magpatuloy. Then, sa sarili daw natin, kung tatanungin natin sarili natin, di ba? How does our understanding of God's purpose sa buhay natin affect the way ng pamumuhay natin ngayon? Di ba? Tanungin natin sarili natin, or i-assess natin sarili natin kung nasaan na po tayo sa buhay natin ngayon kumbaga sa pag-unawa natin sa purpose ni God. Po, sagutin lang po natin yan sa sarili natin. Hindi natin kailangan sagutin yan
kumbaga, i-assess natin yung sarili natin. Upon understanding yung purpose ng Panginoon sa atin, nasa na tayo? Kumbaga, ano yung epekto nito kung paano tayo mamuhay ngayon. Amen po. So, ayan po. Sagutin natin sa sarili natin. And yung last na point, sabi dito, we can be new creations in Christ. Ayan. So, after nung, kumbaga, 1 to 3, ano yan? Yung una, God creates out of nothing, and everything God creates is good. And we are created by God, and may purpose siya sa buhay natin. And the last, we can be, ano yan? We can be, sorry, nawala. We can be new creations in Christ. So, sa pagkilala natin kay Jesus, di ba, tayo naging bagong nilalang. Amen po. So, basahin natin. Ito, paborito ng karamihan to. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So, ayun, sino mang nakikristo, kumbaga, isang bagong nilalang na tayo nung nakakilala tayo kay Christ. So, yung old self natin na kumbaga, bad boy, di ba, pabisyo, di ba, wala na yon. Pinago na tayo ng Panginoon, or babaguhin na tayo ng Panginoon. Di ba, kumbaga, dito, bilang new creation, alam niyo yung butiki, di ba, nakakita na tayo lahat ng butiki. So, natatandaan niyo kapag minsan pinaglalaro natin, pinapalo natin sa kisame yan, di ba? Ano nangyayari? Natatanggal yung buntot, di ba? Napuputol yung buntot niya, di ba po? And after some time, tumutubo to or nagre-regenerate. So, parang ganun po tayo nung nakakilala tayo kay Jesus. So, yung old na buntot natin, yung old self natin is nawawala na. And then yung mga sablay natin sa buhay, unti-unti na siyang nawawala at napapalitan ng bago. Gaya nun sa butike, mag-grow siya ng bago. Kumbaga ito yung process of regeneration. So yung regeneration daw is a form of creating something good out of nothing. So sa regeneration, di ba, our spirits are not just repaired or restored. But in Christ, we receive something that is totally new. Diba? God's very own life that enable us to be new creation. Diba? Bagong nilalang tayo. So, gaya nga sabi dito sa 1 John 5:11 to 12, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Ayan po. Diba? So, why do we need that ba daw? To be new creations. Diba? Bilang pinag-uusapan natin tayo bilang as we are new creation, why do we need daw to be new creation? And what was wrong daw with the old creation ba? So, pag-usapan natin, sabi, the old creation daw kasi is decaying. Diba? Alam naman natin yan. Kumbaga, nasisira na. Diba? Being brought to corruption by sin because of yung sin niya, yung kasalanan. So, yung original beauty that God has planted sa bawat isa sa atin during creation is nawala. Diba? Kumbaga nawala na yun because of sin. So, without the saving grace of Jesus sa buhay natin, we will ultimately be brought sa destruction. Yung katawan natin, yung soul, finally our spirits will be forever lost in hell. So, pero praise God, praise the Lord, di ba? We can be new creations kay Christ. Di ba? Alam naman natin, we become new creation in Christ if we repent, we believe, and receive Jesus in our hearts as our Lord and Savior. So, ayun po, no? So, yun ang ano natin na, kumbaga, why do we need to be new creation? Di ba? So, ayun. So, tatandaan natin, we are new creations na nung nakakilala tayo sa Panginoon. That, nasa Kanya na tayo, yung lumang gawin na natin, kung mapapansin natin, from glory to glory nga na sinasabi nila, unti-unti, nawawala yan. Diba? So, ayun po. And, ayun no, ayun lang po. So, meron lang po tayo ditong kumbaga, parang questions. Sabi dito is,
examine ourselves daw. Di ba? Kumbaga sabi is, sagutin natin to sa mga sarili natin. Sabi, are you still worrying about your future? Or do you trust that your life and future is now in the loving hands of God? And why? So, sagutin natin sa sarili natin yung kumbaga, saliksikin natin sarili natin, i-assess natin sarili natin. And yung second, sabi, can you now answer the questions, who am I, why am I here, and where am I going? So, ano yun natin yan. So, yun last, have you received Jesus as Lord and Master of your life? And are you willing to follow and obey Him for the rest of your life? Amen po. So, ano yun natin yan? Mag-assignment natin yan and sagutin natin yan sa sarili natin. So, ayun lamang po at lagi po natin tatandaan no, yung apat bilang God our Creator. Una, God creates out of nothing. Everything God creates is good and you were created by God and has a purpose sa buhay natin. And we can be new creations in Christ. Amen po. So, yun lamang po. Salamat po and glory to God po. And sige po, let's close in prayer. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo and salamat po sa mga salita mo na aming napag-usapan at napag-aralan, Lord. Dalangin niya po namin, Lord, na ito'y maitanim sa aming puso, Lord, yan, na sa araw-araw, Lord, yan, ay maalala namin na you created us for a purpose, Lord God. May plano ka sa buhay namin, Lord God. And as we know Christ in our lives, Lord God, na kami bagong creation mo na, Lord God. At Lord, gamitin mo ang buhay namin, Lord God. Yung purpose ng buhay namin is magamit mo for the glory of your name, Lord God. Lord, samahan mo kami sa araw-araw, Lord, yan ang aming pamumuhay at continue to lead and guide us every day sa bawat gagawin namin. Lord, yan, and always give us a reminder sa aming puso kapag kami napanghihinaan ng loob. Lord, yan, give us the confidence in our heart. Lord, yan, yung confidence in Christ. Lord, yan, that yung confidence na panghawakan namin, yung bawat pangako mo sa buhay namin, Lord God, yung bawat pangako mo sa isa't isa sa amin, Lord God, is mapanghawakan namin at sa bawat udyok ng kaaway, Lord God, yun ang magiging panlaban namin, Lord God, yung mapanghawakan namin yung bawat promise mo sa amin, Lord God. Lord, salamat po sa salita mo, salamat po sa mga pag-aaral na ganito, Lord God, at patuloy, Lord God, sa pagpapatuloy namin sa mga susunod na linggo. Tulungan mo kami, Lord God, na mas makilala ka pa namin, mas masaliksik ka pa namin, at mas maging magkaroon pa kami ng intimacy sa relasyon namin sa iyo, Lord God. Lord, help us, Lord God, that make us experience yung spiritual breakthrough, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Lord, muli maraming salamat po. Maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid na dinako mo, Lord God, sa pag-aaral na ito. Lord God, at muli sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pagdakila in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. God bless po.